Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. At may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces and the evil doers. Okay mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito pong dalawang kababaihan, isang congresswoman at isang senadora na pareho pong nakakuha ng endorsement. Ayan, malalaking pangalan po ang mga nag-endorse sa kanila, pero mga kulay tae naman. 'Di ba? Sino po yung tinutukoy nating mga kulay tae at mga power hungry, mga sinungaling, at ang sabi nga nila, ang sinungaling ay kakambal ng manda. O kayo nang bahalang magkabit kung anong gusto nyong ikabit diyan. Pwedeng mandarambong, taga Mandaluyong, sa loob po, doon sa Libertad. Oo, di ba? Kasi yung isa diyan mukhang may saltik, no? Lutang na lutang mga kababayan. So unahin natin yung inyong sinasabing ate ng bayan, si Senator Amy Manotoc. After nung bruhahan niya sa hearing niya sa Senado, na walang kakwenta-kwenta, na ang sabi nga ng mga dilawan stalwart na tulad ni La Sierda, hindi makakagawa ng legislation yan. Ang ginawa lang ni Amy Manotoc ay number 1 in aid of her re-election, at patunayang sila po ay taga-suporta ni Digong. Ayan. Pero ang sabi ng mga Duterte Minions stalwart, tulad ni Panelo, kwento mo sa lelang mo. Sabi naman ng common law wife ni Digong, paek-ek niya lang yan. At ang sabi ng ibang mga alta sa Duterte camp, minumura po siya. Oo, doble kara ka, namamangka ka sa dalawang ilog. Ngayon mga kababayan, meron po siyang video dyan, hindi na natin isasama. Kung gusto ninyo, puntahan nyo na lang po yung kanyang FB page kung natutuwa pa kayo kay Amy Manotoc. Nandun po yung video, I think that is less than 1 minute video, na kung saan siya po ay nakakuha ng endorsement sa Best Dramatic Actor, The Crying Senator. May bago ng moniker si Robin Padilla. Mga kababayan, the best actor in drama series, The Hearing of Amy Manotoc, The Infamy of Digong. Lead actor, Robin, Mr. Wonderful Tonight Padilla. The Crying Actor. Yun. Si Mr. Crying Actor ng Senado, mga kababayan, ay inendorso po ang inyong Amy Manotoc. Yan. Yung nagplaplastikan lang sila doon sa video ni Amy Manotoc. Ano daw po yung plano niya daw sa Mindanao? Yung pangalan ko, yung Amy. Ewan ko sa'yo. Sasabihin niya sa'yo ni Panelo, kwento mo sa lelang mong panot. Kahit na anong gawin mo, Amy Manotoc, mukhang natabangan na po ang mga karamihang Marcos loyalists. Natabangan na po ang mga Marcos supporters sa'yo. Dahil instead, natulungan mo ang kapatid mo sa mga programa nito, sa mga dapat na gawin ng Marcos administration, dahil sabi nila, ikaw ay isang Marcos, pero parang sa pangalan lang. Ikaw pa ngayon ang promotor kung paano pabagsakin ang kapatid mong siyang presidente ng bansa. So, inendorso po siya
ni Crying Senator. O, ayan po yung video, no? Doon nyo na lang puntahan. Ayaw ko na isama dito. Baka malasin tayo, eh. Pareho po silang nagplaplastikan. Parehong mga manggagamit. Yung nag-endorso, sunod-sunuran lang. So, ibig sabihin, sa pag-endorso ni Crying Senator kay Imee Mangga Manotoc, meron pong kumpas yan. May kumpas po yan. Saan galing yung kumpas? O yan, tignan ninyo. Larawan po yan sa politico.com.ph. O. Diba? Hindi ba yan endorsement nung kumukumpas kay Robin Padilla? Sino yung kumukumpas kila Robin Padilla? Sabi niya, kung may utos lang si FPRRD at si BP Sara, kinontempt na kita. Ayun ang sabi niya kay General Torre. Wala siyang pakialam kung ano man yung kalalabasan ng investigasyon na yun o pagtatanong. Pero kung may utos galing sa itaas nila, sa boss nila, iko-contempt nila si General Torre. Walang kumpas eh. O ngayon, sa pag-endorso kay Imee Manotoc, sa palagay nyo, walang kumumpas kay Crying Senator? O, di po ba? Tama, mali. O, kaun na, kahit na ano pang mag-endorse kay Imee Manotoc, wala po. Even sa mga survey, kung yung mga kilala nyong survey o hindi mang kilalang survey, walang Imee Marcos. Nandun po siya sa ilalim. Mahihirapan siyang umangat sa top 12 kasi ilang tao ang lalagpasan niya. Pang number 19 nga siya sa isang survey eh. Paano mo lalagpasan yung 7? Di ba kailangan matanggal mo yung number 12 para ikaw dun? Paano ka makakagain ng almost 16 million votes? O baka naman, parang tulad ka ni Bato. Baka meron ding girlfriend na Comelec para yari-yari na ang buto-buto. Okay? So yan po mga kababayan, no? Sila-sila lang ang naglolokohan sa Duterte camp. Sila-sila lang ang nagplaplastikan. In-endorse ni Crying Senator si Imee Manotoc. Malamang, tanungin natin, may kumumpas ba sa'yo, Robin? Kasi sunod-sunurang ka lang eh, di ba? O, ayan po. Now, isa na naman. O, yang si Imee Manotoc, sorry naman, dating alyansa yan. Ngayon, may isa pa sa alyansa na in-endorso rin ng Duterte. Yan po yung larawan, mga kababayan, oh. Naglaglagan na. Ang nagbalita pa niyan, yung puganting Harry Roque. Ang sabi ni Harry Roque dyan, truly, politics is all addition. O, ayan, oh. The picture will not lie. Tulad nga ng sinasabi ko sa live stream, yung isang vlogger dito na babae sa LA na napakasinungaling, napaka-idiota, jukebox queen, na sabi niya sa picture pa lang, mahuhusgahan ka na. O ayan, gumanon pa. O, alyansa yan. Diba? So, orange plus green, i-combine nyo yung kulay na yan. Ano ang lalabas? Brown. Ano kulay ng etat? Brown. Saan dapat ipunta ang etat? Sa inidoro. O, kita nyo na ang kulay ni Camille Villar. Mangga din. Tulad ni Imee Manotoc. Pareho po silang mangga. Tag team po sila sa pagiging manggagamit. Kung baga sa tag team ng rowing team, yung kayak, silang dalawa lang. Oo, biruin nyo yan, no? Pangulong Marcos. Hindi mo ba nakita yan? O, diba? Meron din mga tumatalon. Marami pa dyan sa mga senatorial slate ni Pangulong Marcos, no? Halatang halata naman yung iba dyan na talagang maka Duterte. Kasi alam nila, malakas pa daw po sa survey si Sara Pusit Duterte. At naniniwala sila kay Digong na malamang hindi kriminal si Digong. O baka naman may mga utang na loob sila kay Digong. Ilalabas na lang nila pag nanalo sila ulit ng mga senador. Marami po dyan sa alyansa, mga kababayan. At ito pa, ano sa tingin ninyo?
Bakit nagpa-endorso si Camille Villar kay Pusit? Yung mga latest survey ngayon, mga kababayan, nagma-mind conditioning na sila. Na yun daw mga kandidato ni Digong na mga PDP senatorial candidate niya, umaangat na sa survey. Tapos yung kandidato naman ng Alyansa sa Bagong Pilipinas, unti-unti daw bumabagsak. Really? So nakita nyo ang mind conditioning? Almost 1 month na lang bago mag-eleksyon. Lalo pang lalala ang mind conditioning ng mga surveys. Pero wag po kayong padadala dyan mga kababayan. Kasi ipipilit nilang ipasok ang mga Duterte senator para po hindi tuluyang ma-impeach ang Sara Duterte. Yan po yung mga pronouncement statement ng mga senatorial candidates. Lalo na yung si Lambino, di ba? Sabi niya, si Hinlo, yung mga yan, nagsalita yung mga yan. They will protect Sara Duterte from impeachment. So wala na. Clouded na po ang mga utak ng mga yan. Dahil nga may utang na loob sa mga Duterte. So anong klase yan? Hindi nyo mapapanagot yung taong lumustay ng pera, bilyong-bilyong pera, halata namang may mga ebidensya. Di ba? Camille Villar, huling-huli, namamangka sa dalawang ilog. Pero kahit na anong gawin, hindi pa rin siya makakrak sa top 12. Alam na. Anong paraan ba ang gagawin para mapabilang sa top 12? Pasok ako sa Duterte. At ano pa ang backup plan? May plan A, may plan B, may plan C. Kung hindi parehong umepective yung plan A and B, pupunta ako sa plan C. Ano yon? Ang gonna be planting, alam nyo na, mga kababayan. Kayo ba, boboto nyo si Camille Villar? Tapos may kapatid pa siya doon na, tapos nagsalita ang pamilya nila, they are supporting Digong Duterte. Ayan, mga kababayan. Tanong natin, nagbabayad utang ba kayo kay Digong? Tatanong lang wag sanang magagalit ang mga Villar, nagtatanong lang po. Kita nyo? Halatang halata, nalaglag mga kababayan. No? Nagpa-endorso sa isang pusit. Green plus orange equals inidoro. Wag nyo pong iboto si Aimee Manotoc at si Camille Villar. Ilagay nyo po yan, ipasok sila kasama ang PDP senators sa inidoro. They are the new Dilawans. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.